Nakatakdang simula ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa katapusan ng Nobyembre. Ano-ano na nga bang ang dapat asahan dito? Alamin yan sa marangkadang balita ni JM Peneda. As I understand the matter. Matapos ang unang status conference sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, napagdesisyonan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 na sa November 30 magsisimula ang paglilitis kay Digong. As regards, first of all, to the decisions we've come to, the start of trial, we are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. Mabilisan na trial ang gusto ng Trial Chamber 3, kaya araw-araw ang gagawing paglilitis sa kaso. Pero nilinaw ni Judge Joanna Corner na dadaan muna si Duterte sa panibagong medical assessment para malaman ang kanyang kalusugan kung kaya ba nitong dumalo sa mga pagdinig. Posible daw kasing payagan si Digong ng isang araw kada linggo na hindi makadalo ng pisikal sa trial proper. The chamber would obviously like to sit subject to witness problems 5 days a week. But we note the recommendations that were made for the confirmation hearing. And so it may well be that we'll have to adjust it if we have to have a day for the accused not to be in court each week. Hanggang June 29 ang ibinigay ng mga hukom sa prosecution panel para sa listahan ng mga ipupukol nilang ebidensya at witnesses sa proper trial. Habang August 31 naman sa defense team. Ikinalugod naman ng Common Legal Counsel ng mga biktima na si Attorney Gilbert Andres ang naging desisyon ng Trial Chamber 3. It's not far from what we also proposed for the victims, which is first week of September. So I think this is a good sign. This is a good message to say that there's a specific trial date and it's within this year, 2026. Paniwala pa ni Attorney Andres, dapat lang na ilabas lahat ng prosecution panel ang nasa higit 6 na pong mga witnesses para madiin at maipakita na may malawakang patayan noong gera kontra droga ni Digong. Mahalagang bala rin daw ang mga insider witnesses o yung mga nakakaalam ng sistema ng war on drugs. They know the modus operandi, and modus operandi will actually be relevant to the systematicity, that it was a systematic attack. Umaasa rin ang mga biktima na mapabilis ang pagkuha ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay na inagawa ng karapatan na magpaliwanag. Ako si JM Peneda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.